4 na araw bago ang Undas Weekend, magpakalat na po ang MMDA ng mahigit 2,000 tauhan bilang bahagi po yan ng Oplan Kaluluwa 2014. Naghahanda na rin sa mga probinsya at saksi si Steve Dailisan. Hirap nang makalakad si Mang Chito, kaya ngayon niya piniling maglinis ng puntod ng ama sa Manila North Cemetery para di na sumabay sa siksikan sa Biyernes at Sabado. Naglinis na kami para nakakapasok ang kotse. Nasa Manila North Cemetery din si MMDA Chairman Francis Tolentino. Inikot ang mga puntod ng ilang kilalang personalidad para maagang mapalinisan. Nakapaskin na sa entrada ng sementeryo ang mga bawal dalhin simula Miyerkules. Di na rin maglilibing doon mula Huwebes hanggang Linggo. Mag-extend na lang po sila ng burol nila kasi kailangan po talaga ninyo, wala po tayong magagawa. Sigurado po traffic na po yung over 30, talagang daming tao. Pati mga tawiran sa likod ng sementeryo na pinakamalaking libingan sa Metro Manila, ipasasara na rin para di nadaanan ng masasamang loob. Madalas problema ang pagkalito at pagkaligaw sa tuwing sasapit ang undas, hindi mahanap yung puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Kaya bago bumisita dito, gamit ang internet o di kaya ang inyong mobile phone, mag-log on sa www.manilanorthcemetery.pk. Mula dito, pwede nyo nang i-type ang pangalan ng inyong yumaong mahal sa buhay, lilitaw yung mapa, at makikita niyo yung section number, lot number at yung grave number para hindi na kayo magtagal dito sa gate at makadiretso na sa pag-alala sa inyong namayapang mahal sa buhay. Ngayon pa lang tumaas na ng 20 hanggang 30 pesos ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa. Pero mga kandila nasa 35 hanggang 125 pesos pa rin. Depende sa laki at dami. Bilang bahagi ng Oplan Kaluluwa 2014, ipinakalat na ng MMDA ang mahigit 2,000 traffic enforcer, rescue personnel at street sweeper. Maigpit na babantayan ang mga lugar na posibleng matraffic sa undas, gaya ng bus terminals at choke points sa EDSA, lalo na't walang number coding sa Biyernes kahit hindi ito holiday. Sa mga biyaheng naiya naman, mas agahan daw ng 4 to 5 hours ang pagpunta roon dahil sa construction ng NAIA Expressway at build-up sa mga kalapit nitong sementeryo sa Pasay at Parañaque. Sa sementeryo ng Calapib Hall, puspusan na rin ang pagsasaayos sa mga nicho at pagtatabas sa mga tumutubong damo. Ang mga nicho kasi roon, gaya sa Maribuhok Cemetery, nasira dahil sa magnitude 7.2 na lindol noong isang taon. Sa ilang sementeryo naman sa Lawag City, sinamantala ng ilang estudyante ang SEM break para kumita ng 50 pesos kada malilinisang puntod. Habang sa public cemetery sa Midsayap, North Cotabato, kasabay ng pagdami ng mga dumadalaw, ang pagsulputan din ng mga tindahan ng kandila, bulaklak at pagkain. Sa public cemetery ng Kidapawan, patuloy na sinusolusyonan ang pagkasira ng mga puntod dahil sa pagguho ng lumambot na lupa noong pang isang taon. Di tulad ng sa ibang lugar, problema naman ng mga inilikas dahil sa Bulkang Mayon sa Santo Domingo, Albay, ang layo ng kanilang evacuation center sa sementeryo. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.